Magandang umaga mga ka-happy hour. Narito ang mga balita para sa MBC TV Network News Update, 9 AM edition. DPWH Region 2, handang humarap sa investigasyon kaugnay sa bumagsak na tulay sa Isabela. Yan ang MBC TV Network News, ni Rose Babiera. Yes, sir, we are ready. In the name of public service, transparency, and accountability, we are open to any investigation. And in fact, dito na yung mga experts natin sa Central Office to assess really kung ano yung naging dahilan ng pag-fail ng ating structure. Handang humarap ang Department of Public Works and Highways o DPWH Region 2 sa anumang investigasyon kaugnay sa bumagsak na Kabagan Santa Maria Bridge sa Isabela kagabi. Ayon sa Kabagan Municipal Disaster Risk Reduction and Management Council, 4 na sasakyan kabilang ang isang dump truck, 2 SUV at isang motorsiklo ang nadamay sa insidente. Lula ng 6 na individual na napaulat na nasugatan at kasalukuyang nagpapagaling sa ospital. Sa panayam sa DZRH ng Regional Director ng DPWH Region 2 na si Matias Malenab, ayon sa initial assessment ng kagawaran, bumagsak ang naturang tulay nang dumaan ng isang dump truck, kargado ng boulders na may bigat na higit sa 100 tonelada. Paliwanag ni Director Malenab, nasa 45 tons lamang ang kapasidad ng tulay, batay ito sa Standard Maximum Gross Vehicle Weight, sang-ayon sa RA number 8794. At base sa kalkulasyon ng DPWH, ang dump truck na tinuturong dahilan ay may karga na halos 87.39 tons ang bigat. Dagdag pa ang 15 tons na standard vehicle weight ng truck. Pumapatak ito sa 102.39 tonelada, na halos doble sa kaya ng tulay. Nilinaw ng direktor na walang problema sa pundasyon at pumasa ito sa lahat ng testing. Wala aniyang nakikitang otoridad na iba pang dahilan kundi ang overweight na truck. Nang tanungin tungkol sa pagre-retrofit ng tulay, pinaliwanag din niya na sumailalim ito sa retrofitting dahil kailangang baguhin ang disenyo nito base sa in-upgrade na design code. Mula sa 1988 code ay ang 2015 design code na ang ginagamit, na aniya ay nag-a-apply sa lahat ng tulay sa bansa. Sa ngayon, patuloy ang investigasyon at assessment ng mga engineer mula sa Bureau of Design at Bureau of Construction mula sa Central Office para matiyak ang cause of failure ng istruktura. Kasalukuyan namang pinaghahanap ang driver ng truck na hindi pa nalolocate ng otoridad simula nang mangyari ang insidente. Para sa MBC TV Network News, ito si Rose Babiera ng DZRH TV. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Samantala, bawas presyo sa mga produktong petrolyo, asahan sa unang linggo ng Marso. Makakaranas ang mga motorista ng bawas presyo sa mga produktong petrolyo sa unang linggo ng Marso. Sa pagtaya ng Department of Energy, na maglalaro mula 90 centavos hanggang 1 peso and 20 centavos ang bawas sa kada litro ng gasolina, mayroon namang bawas din na mula 90 centavos hanggang 1 peso and 20 centavos pa rin sa kada litro ng diesel, at ang kerosene ay tinatayang magkakaroon ng bawas presyo ng mula 1 peso and 30 centavos hanggang 1 peso and 50 centavos sa kada litro. Sinabi ng DOE na ang sanhi ng bawas presyo ay dahil sa pagtaas ng supply, at ang pagbaba rin ng presyo sa pandaigdigang pamilihan. Sa araw pa ng Lunes, malalaman kung magkano ang bawas presyo, at kadalasang ipinapatupad sa araw ng Martes. At yan ang mga balita para sa MBC TV Network News Update, 9 AM edition. Abangan ang mga susunod na balitaan mamaya, para sa 10 AM edition. Mga ka-happy hour, kung gusto mong manood ang mga balita sa MBC TV Network News Update, mag-subscribe sa aming YouTube channel, i-like ang aming Facebook page, at i-follow sa aming TikTok account.